Welcome to Donmar TV News Channel. Huwag kayong mamili ng bakuna. Ito naman ang payo ng Pangulong Digong Duterte sa mga taong ayaw magpabakuna at namimili pa ng brand ng COVID vaccine na ituturok sa kanila. Sa kanyang Talk to the People, sinabi ng Pangulo, kung ayaw nila ng brand ng bakuna na inaalok ng gobyerno, bibigyan niya mga ito ng anti-rabies vaccine. Sinabi pa ng Pangulo, maraming supply ang gobyerno ng anti-rabies, kaya't ito ang kanyang ipadadala sa mga naghihintay pa ng Western brand ng COVID vaccine. Huwag mamimili. Ang sinabi ko kay Secretary Galvez, haluin lahat. Ihalo yung karton por karton. O dito tapon isa o so dito na. Huwag kayong mamili kasi talagang ito namang lahat bakuna. Okay to. I mean, they're all with, Ngayon kung subukan ninyo, ayaw ninyo ng bakuna, anti-rabies, marami akong stock dyan ngayon. Pag may rabies epidemic doon sa lugar ninyo, di yun na lang ipadala ko. Ayaw ninyo ng bakuna ng huwag kayong mamili. Kasi sinabi ko, lahat yan may visa. Hinamon ng isang election watchdog ang Commission on Elections na kasiguhin ang mga kandidato na maaga pa lamang nagmimistulang bumibili na ng mga boto. Ginawa ni Professor Danilo Araw ng kontradaya ang pahayag matapos mag-viral sa social media ang video ng isang presidential aspirant habang namimigay ng pera na isa daw uri ng ayuda. Ayon kay Professor Araw, bagamat technically hindi may tuturing na vote buying ang naturang insidente, dapat magsalita din ang COMELEC laban sa nabanggit na aktibidad. Kailangan muli ma-call out itong mga bagay na ito kasi ginagamit yung pandemya at saka yung kagipitan ng mga tao para i-boost yung popularidad quote-unquote ng isang kandidato. So technically hindi pa nagsisimula yung campaign season pero this should be considered as vote buying. Sa tingin po ninyo, may kapasidad ba si Rapi na maging isang senador? Okay. Makarisma siya sa tao. I would say makukuha niya ang slot. Pero ang tanong ay kung may kapasidad pa siyang gumawa ng batas. Yeah. I disagree. Tingnan mo ang ginawa niya sa aming mag-ina. Sa show niya, ang show niya is puro about yung mga lalaking nagtataksil sa mga asawa. Ang mga batang hindi binibigyan ng sustento. Ang mga lahat tungkol sa pamilya, di ba? Opo. Pero sino ang sabi niya, nakita ko lately, maaga siya nangangampanya lately eh. Ang puro nakikita ko ay hindi daw siya sinungaling. Wala siyang inaping mahirap. Wala nga siguro. Pero wala siyang inaping iba. Pero ang sarili niyang pamilya ay inapi niya. Ang sarili niyang anak ay inapi niya. Opo. Yun alone, paano siya magiging senador kung ang sarili niyang problema hindi niya kayang harapin? Opo. Ma'am Julie, ito po nababasa niyo po ba itong comment ni Pascuala Limato? Okay. Ako daw ang namimilit sa pera. Opo. Well, katulad na sabi ko, hindi ako humingi kay Rapi kahit 5. Ma'am, ito ang sasabihin ko. Kung nangyari sa iyo ang nangyari sa akin, ano ang gagawin mo para sa anak mo? Ang perang hinihingi ko kay Rapi, hindi sapat para ibayad sa mga ginawa niyang kawalangyaan sa aming mag-ina. Maraming taon ang lumipas, ang anak niya lumaki. Nag-reach out ang anak niya nung 13 years old. Pagkatapos, for the first time nung nasa college ang anak ko, hindi ko ito alam. Nalaman ko to 2 years ago, a year ago, after na puntahan ko ang anak ko at gumawa siya ng statement. Nag-reach out ang anak, ay tinawagan ng tatay niya. Humingi siya ng pera financially. Kasi ang anak ko, nagtatrabaho siya sa college ng full-time at saka full-time student. Working student siya. Ang sabi niya sa statement niya, tinutulungan at namimigay siya ng pera. So, lumapit siya sa tatay niya.
tinawagan niya. Ang sabi daw ni Rapi, busy siya, tawagan kita bukas. Ngayon, kinabukasan hindi tumawag si Rafi. 2 days, wala. Tumawag uli ang bata. Hindi na niya makontak si Rafi dahil nagpalit siya ng telepono. So, ano ang iisipin ng bata? Ang taas-taas ng pride ng anak ko. Nung mabasa ko ang sulat na yon, ilang linggo akong umiyak dahil naranasan ko ang sakit. Naramdaman ng anak ko for the second time around ang rejected sa father niya. Yan si Rafi Tulfo. Opo. Okay, ma'am. Next question ko, ma'am. Kung sakaling manalo siya bilang isang senador, ano po kaya ang maipapayo ninyo sa kanya para maging isang mahusay na mambabatas? Kung sakali, ma'am. Alam mo, si Rafi, kailangan niyang tanggapin ang pagkakamali niya. Dahil kapag hindi niya tinanggap ang kanyang pagkakamali, I don't think there is gonna be any Rafi Tulfo na maging good senador. Dahil sa ginawa niya sa aming sarili niyang pamilya, it's so great. Kailanman hindi ko malilimutan. Ang anak niya, kailanman hindi niya malilimutan. Walang kasing sakit ang ginawa niya sa aming mag-ina. Opo. Kaya ang masasabi ko kay Rafi, he need to accept the mistake. He need to face it. Kailangan niyang harapin. Humingi siya ng sorry, katulad ng mga ginagawa niya sa mga viewers niya, sa mga taong pumupunta sa programa niya. Humingi ka ng sorry, humingi ka ng tawad para hindi ka pumunta ng bilangguan. So, bakit hindi niya yung gawin sa akin? Bakit hindi siya pumunta sa akin at gawin yon? Yes, ma'am. Bakit yung sariling advice niya, hindi niya magawa sa sarili niya? Dahil napakataas niya, akala mo kung sino siya. Opo. Ganun yun. Ma'am Julie, ito po, ma'am, ano pong reaksyon niyo po sa tanong ni Johnny? Iba? Anytime. Bakit? Hindi mo ba nakita ang anak ko? Iisang mukha nila ni Rafi. Yes, ma'am. Kahit si Rafi nung makita niyang bata, sinabi niya, no need for DNA dahil kamukha ko, pati kamay, mata. Kaya kung hindi mo pa nakikita ang anak ko, ma'am, tignan mo si Renda Del Derrera, nandun ang mga picture ng anak ko para makita mo kung anong itsura ng anak ko. Okay. Anong number na? Number 14, ma'am. Sa tingin niyo po ba, nakakatulong po talaga si Rafi sa mga taong dumudulog sa kanyang programa o katulad ng ating mga naririnig ay ginagamit niya lamang ang mga tao para tumaas ang rating ng kanyang programa? Both. Natutuwa ako, and I must admit, nakakatulong siya. At the same time, pinapahiya niya ang bawat partner na pumunta doon kung sino ang may kasalanan. Pero ginagawa niya yun para sa rating niya, para magkapera siya. Without that, siyempre, hindi siya sisikat at kikita ng pera. Pero I also believe na si Rafi Tulfo, pinipili lang niya yung mga magba-viral na mga video. Dahil kung ang maliit lang yung kailangan mong tulong sa kanya and it's not really magba-viral, hindi kanya papansinin. Kasi nakita ko na may kaibigan ako na humingi siya ng tulong kay Rafi. Hindi siya natulungan ni Rafi. Dahil yung problema niya, it's really, hindi ganun kasi kalakas ng karisma ng mga iba. Opo. Ma'am Julie, ito po, ano po masasabi niyo rito? Sa nag-comment po na yan, na si Jubilin Barria. Hindi pa po tapos, ma'am. Ang kaso namin ay nasa DOJ. Ang Bausi at 9262 at saka ang bigamy. Nakapil siya sa DOJ. Sa madaling salita pa, ma'am, wala pang nangyaring hearing sa inyong paghaharap sa korte na to? Hindi pa po, sir. Wala pa kami sa court.
Hindi pa dumating. Pero ma'am, meron na bang pagkakataon na pinatawag na kayo ng korte na hindi siya sumipot o sumipot? Sa fiscal, sir, kahit minsan hindi siya sumipot. Lahat ng mga pinadala Lahat. hindi Yes. niya talaga sinipot. No. Di sa madaling salita, ma'am, ang usapin niyo pong ito ay nasa fiscal pa lang hanggang ngayon? Nasa DOJ. Naka-appeal sa DOJ. Opo. Okay. Pero sumasagot naman si Rapi tungkol doon sa mga sulat. True lawyers, yes. Oo. Meron bang pagkakataon, ma'am, na inaareglo kayo maliban doon sa sinasabi niyong amount na 5 million na ino-offer sa inyo? Meron pa bang in-offer sa inyo si Rapi Tulfo na mas tumaas pa para lang Wala. matapos isyong ito? Wala. Meron bang pangyayari? Wala. Dahil hindi siya umaharap. Opo. Meron bang pagkakataon, ma'am, na nakakatanggap kayo ng mga death threat? Wala naman. Wala naman. Okay. Yung kampo naman po, nung kasalukuyang kinakasama ni Rapi Tulfo, meron ba siyang mensahe sa inyo na pinapadala? Wala. Wala. Kahit sa kampo niya, wala. Wala. Ang pinaka sigurong death threat na nakuha ko yung mga yung mga netizen na mga tagahanga siguro niya dahil nung atakihin ako ni Rapi sa programa niya, makikita mo talaga, sana daw mamatay ako, sampalin ako pag nakita ako, o masagasaan ako, pag nakita ako, kakalagyan. Marami. Oo. Kaya Diba, nga, normal lang yan, ma'am. Normal lang yan. Deadman nyo lang mga yan. well, sa akin, sir, hindi normal yon dahil ang buhay ko nga, normal lang naman. Pero yung ganun, tratuhin na kung parang I'm nobody, masakit yon. Yung reputation ko talaga, binaboy ni Rafi. Through him, kaya yung mga netizen na mga tagahanga niya, nag-follow sila kay Rafi. Opo. Okay. Ma'am, kung sakali man na makipag-usap sa iyo si Rapi Tulfo at sabihin, tigilan na natin ito, ayusin na natin sa maayos na paraan, meron ba pagkakataon na magkaayos pa kayo, ma'am? Alang-alang doon sa bata. Kung mag-a-apologize si Rafi sa akin, Yes, ma'am. especially in national TV, yes.